Paano makakuha sa mga gusto natin sa buhay? Yun ba yung magandang tanongin natin sa sarili natin o di kaya paano maging masaya sa buhay? Kasi kung tutuusin talaga natin, hindi ba at yung dahilan na gusto natin makakuha ng iba-ibang mga gusto natin sa buhay ay para maging masaya tayo? Gumagawa tayo ng mga trabaho, nagsisikap tayo, kumukuha ng pera at yung nagpapakita ng mga kilas para makakuha ng relasyon, kumakain ng maayos, tapos nag-exercise para gumanda yung katawan natin, para makilala din tayo ng iba bilang malakas o maganda. Marami tayong mga ginagawa na ang pag-iisip natin ay yun ang mga bagay na magbibigay nga sa atin ng tumatagal na kasiyahan. Pero ang masasabi ko sa iyo, kapatid, ay minsan nga parang nababaliktad natin kung ano yung mga karapat-dapat sa mundo. I mean, may dalawa tayo kasing pwedeng gawing landas ha. Yung una nga is, gumawa tayo ng mga bagay para makuha natin yung mga bagay na yun at maging masaya tayo. Diba? Yun yung kadalasan na alam natin dito sa mundo kapag material na usapin ang pinag-uusapan natin. Pero sa spiritual naman na pamamaraan, gusto ko ibahagi sa inyo na yung kasiyahan nga natin na yon, na magandang pag-iisip natin at maganda ang damdamin natin na yon, ay ang tumutulong sa atin para mas mabilis makuha natin yung mga gusto natin sa buhay. At syempre, mas lalo tayo magiging masaya kapag nakuha natin yung mga gusto na yon sa buhay. Kasi kung titingnan nyo yung sarili nyo sa kung paano gumagana yung isip, hindi naman natatapos yung tinatawag nating desire or pagnanasa. Ibig sabihin, meron tayong gustong maabot. Tapos kapag naabot na natin ang bagay na yon, ay meron na naman tayong gustong abutin pagkatapos nun. So, halimbawa, gusto mong kumita ng 50,000 kada buwan. O pag nakuha mo na yon, na kumikita ka na ng 50,000, tapos nasanay ka na, maisip mo na, gusto kong kumita naman ng 100,000 kada buwan. Tapos kung nakuha mo na yon, iisip mo naman na, okay, ano kaya yung pakiramdam kapag 150,000? Parang meron tayo palaging next goal. O di kaya kahit sa ibang larangan, sa followers mo, meron ka ng 10,000. Pag naabot mo na yan, gusto mo na naman ng 20,000. Or hindi kaya gumanda na yung katawan mo, nagkaroon ka na ng abs, tapos meron ka ng specific na nabubuhat sa gym, gusto mong mas bigatan pa yon sa sunod hanggang mas gumanda yung katawan mo or mas lumakas yung mga nagiging buhat mo. Maraming mga ganyan sa buhay natin na hindi talaga natatapos yung desire natin at inaakala natin na yung pagkuha natin sa mga bagay na yun ang magbibigay sa atin ng kasiyahan na tatagal, pero palagi naman tayong naghahangad ng mas mataas, mas lampas, mas maganda kaysa doon sa nakuha na natin. Kaya kung ma-analyze natin kung paano gumagana yung isip natin, makita natin na yung tinatawag nating desire or pagnanasa para sa mga bagay, wala siyang katapusan . Kasi yun yung kalikasan ng sarili nating buhay na gusto natin palaging mag-expand, mag-evolve, mag-grow. Pero kung yan ang gagawin mong basihan sa kasiyahan mo, never kang magkakaroon ng tumatagal na kasiyahan. Diba? Dahil nga, yung kasiyahan na yon is nakasalig or nakadepende sa pagkuha mo ng mga bagay na yun. Kasi minsan, hindi naman agad-agad din natin makukuha yung mga bagay na gusto natin, lalo kapag medyo mahirap. Diba? So, gusto kong ipakita sa inyo yan para lang maintindihan nyo kung paano yung isip natin gumagana. Kapag pumunta naman tayo sa tinatawag natin na spiritual na pamamaraan, kasi yun yung material na pamamaraan, diba? Magsika para makuha yung mga bagay na gusto natin para maging masaya. Sa spiritual naman na pamamaraan, binaliktad natin. Uunahin natin yung pagiging masaya natin para matulungan tayo na makuha natin yung mga gusto natin na yan. At masasabi ko nga na ito yung mas magandang paraan na magiging masaya tayo sa mas matagal at mas mapanatili natin na panahon. Okay, so ano yung ibig kong sabihin? Sa spiritual na paraan na ito, mag-iisip tayo ng positibo. So meron tayong tinatawag natin na optimism, na maganda ang tinitingnan natin na posibilidad sa hinaharap na mangyayari sa atin. Kasi meron naman talaga tayong pwedeng choice diba? Naisipin natin na, mabuti yung mga mangyayari sa atin o di kaya, ay, puro masama yung mangyayari sa atin or natatakot tayo palagi na may masamang mangyayari. So, hindi naman talaga natin alam kung ano yung eksaktong mangyayari sa atin.
At hindi maiwasan, meron talagang mga hindi inaasahang mga pangyayari, pero yung pag-isip natin ng tinatawag nating optimistic na positibo ang pag-iisip natin na dumarating sa atin yung mga mabubuting bagay kaysa naman yung darating sa atin yung mga masamang bagay, nakaka-attract talaga tayo sa kung ano yung mangyayari sa atin dahil sa pag-iisip na yan. Oo, maganda na lagi tayong handa sa mga bagay na mga hindi inaasahan, na tinatawag natin mga masamang pangyayari, pero wag natin sila masyadong asahan na yun na yung naging focus natin. Okay? So yan. Kapag maganda ang pag-iisip natin, nakaka-attract tayo ng mabuti at mas masaya tayo kesa yung parang palagi tayo nag-isip ng masama tapos sikap lang tayo ng sikap kesa yun nga, 'di ba, yung positive tayo tapos dahil nga masaya tayo, tinatanggal natin yung mga stress natin, ay magiging maayos din yung paggawa natin sa mga trabaho at makakakuha din tayo ng mas maraming inspirasyon sa pag-iisip natin sa kung paano ang mas magandang paraan na magawa yung mga landas papunta nga doon sa mga gusto natin mangyari sa buhay. Isa pa, kapatid, kapag meron tayong pagpapasalamat sa kung ano yung meron tayo sa ngayon, kahit na hindi pa natin nakukuha yung mga gusto natin makamtan, nabibigyan tayo ng kaginhawahan sa kalooban natin at mas dumadami pa kung ano yung napapahalagahan natin na yan. So, halimbawa, kung ano man yung pera na meron ka or yung kita na meron ka, kung napahalagahan mo yan, mas mabibigyan ka pa ng enerhiya para dumami yung swerte na nasa iyo. Or halimbawa, yung kalusugan mo, pinahalagahan mo kung ano yung exercise mo, yung diet na nagagawa mo na. Bukod sa mag-i-improve ba yung magagawa mo sa sarili mo, yung enerhiya na yon na pinapahalagahan mo yung sarili mo sa mga efforts mo, sa kalusugan mo, ay nagdadagdag sa'yo ng kalusugan. Tapos, yung pagpapasalamat mo din sa partner mo sa mga ginagawa niyang mabuti sa inyong relationship, ay mas dadami pa yung mga mabubuting nagagawa niya sa relationship ninyo. Kahit ano man yung blessings, pag pinagpapasalamatan natin ang mga yan, ay mas dumadami ang mga yan, kapatid. So isa pa, kung meron tayong mga natural na kakayahan o talents, tapos ini-enjoy natin yung paggawa sa mga yan, nabibigyan tayo ng karagdagang enerhiya nga na nag-a-attract din sa atin ng mga kabutihan at yun yung mas nagiging natural na magkukuha sa atin or magpapalapit sa atin ng mga swerte. Yun ang mga mas natural na magbibigay sa atin or mag-a-attract sa atin ng mga swerte kaysa yung meron tayong mga ginagawa na para lang sa pera na hindi naman tayo nag-i-enjoy sa kung ano yung mga ginagawa natin. Na parang napipilitan na lang tayo. So, doon sa paggawa natin ng mga natural na kakayahan o talent natin na pinapahalagahan din ng mga tao dahil nga ay yun ang angking kagalingan na meron tayo na nakakatulong sa mga tao, edi yun ang magbibigay sa atin din ng daan sa ating mga grasya. Kahit na hindi direkta na yun mismo yung magiging kabuhayan mo or magiging source ng income mo, pero nabibigyan tayo ng inspirasyon na makakatulong sa atin na makakuha nga doon sa mga grasya na gusto natin sa buhay. Halimbawa, yung painting. So, halimbawa, magaling ka mag-paint, tapos puno ka ng kasiyahan doon sa pagpe-painting mo na yon. Tapos nagpe-painting ka, tapos na i-share mo sa social media, tapos may mga tao nga na nakakita doon sa painting mo na gustuhan yung pagpe-painting mo. Maaring yun nga, magpa-paint sila sa'yo o di kaya ay nakilala nila ikaw bilang isang tao na mahilig mag-paint tapos meron ka halimbawa na binibenta na lupa tapos nagkaintindihan, nagkasunduan kayo tapos gusto niya palang bilhin yung lupa mula sa'yo. So parang nabigyan ka ng opportunity na mabuksan yung grasya dahil nga doon sa ginagawa mong painting na yon. Or kahit na hindi direkta na parang ganon, kundi yung enerhiya nga na nabigyan ka nung painting na yon dahil sa kasiyahan mo na ginagawa mo yon, ay may mga lalapit na oportunidad sa'yo. Babahagi lang ako sa inyo ng mga pamamaraan na makita nyo na may mga spiritual kasing aspeto para sa pagkuha sa mga gusto natin sa buhay na hindi lang yung direktang material na mga pamamaraan. Kahit ano yung mga bagay na gagawin natin na nagbibigay sa atin ng mga kasiyahan at nagpapawala sa mga stress natin ay nakakatulong talaga. So pati nga yung pag-journal natin na tinitingnan natin kung ano yung mga pag-iisip natin na nakakatulong sa atin na magbigay ng kasiyahan. Tapos meron ding mga kaisipan or thoughts na nagbibigay nga sa atin ng kalungkutan.
So yung kasiyahan ay tinatawag na high vibration or mataas yung vibration, mataas yung enerhiya. Tapos yung mga nagbibigay ng kalungkutan sa atin yung mga low vibration or yung mga babang enerhiya na kailangan natin sanang iwasan kung gusto nga natin na mas mabilis dumating sa atin yung mga gusto natin sa buhay. So yung magiging aware tayo sa pamamagitan ng pagme-meditate natin at yung pagmumulat lang natin sa ating pagsusulat nga sa kung ano yung mga naiisip natin. I-take note lang natin kung ano yung mga good thoughts tsaka yung mga bad thoughts. Tapos, papalitan natin yung mga bad thoughts natin. So yung pag-iisip natin tungkol sa sarili nating buhay o sa katawan natin, sa kayamanan o di kaya sa nakaraan natin or sa kinabukasan, iibahin natin yung mga yan sa mas maayos na kwento para nga ay mabigyan tayo ng mas positibo na outlook, mas positibong enerhiya at yan ang magiging susi para sa atin na mas makuha natin ng mabilis yung mga gusto natin. Kasi yun yung pinaka-importante, kapatid. Alam naman natin lahat yung mga pangarap natin. Madali lang para sa atin na makita kung ano yung gusto natin makuha. Pero, ang pinaka-sabihin natin madali na paraan is kung matutunan mo muna na buuin yung sarili mo na kalooban na maganda nga yung pag-iisip mo at pakiramdam para matulungan ka doon sa landas na pinaka-maginhawa at pinaka-maligaya papunta doon sa mga gusto mo. Huwag niyong iisipin na parang ganun lang ha, kasi may trabaho talaga to lalo na dahil walang turo sa atin ng mga ganito mula sa kabataan tapos marami tayong tinatawag na maling paniniwala at maling akala tungkol sa buhay natin na madali para sa atin na pumasok dito sa mga tinatawag na downward spiral na paikot-ikot tayo pababa na para tayong washing machine papunta sa baba or sa tinatawag natin ng mga whirlpool papunta sa negatibo na mga enerhiya. So kailangan natin magbantay kasi trabaho din talaga to na ayusin yung sarili nating pag-iisip at damdamin para mas lumawak yung ating sarili sa kaligayahan at hindi tayo mamilipit nga sa kalungkutan. Kasi kaugnay na nga rin dito yung mga tinatawag na sumpa o yung mga kulam, barang, usog, or whatever na mga tinatawag natin curses, ay meron din kasi tayong mga nagawa sa nakaraan na nagdulot sa atin na umiikot-ikot tayo sa ganyan. Kaya nga may mga ritual din kaming ino-offer para mabilis matanggal yung mga ganyang klaseng sumpa dahil nga ay ipapasa natin sa mga hayop na papatayin natin para mapatay din yung mga sumpa or anuman na masamang enerhiya sa inyo. At bukod doon ay nag-offer din kami ng coaching sa kung paano nga baguhin yung isip natin sa ganyan para mas makuha natin yung mga grasya natin sa buhay. Energy work, energy healing, ito na nga yun. Ang importante, ayusin natin yung paraan natin sa pag-iisip. Tapos binabantayan natin yan every moment, every second. Kasi bawat sandali sa buong araw, kailangan natin bantayan kung may negative tayo na papasok sa isip natin. Palitan agad natin yan ng positive para manatili tayong masaya. Kasi hindi naman ito yung tungkol sa palaging masaya ka na parang sobrang saya. Hindi, yung parang kalmado lang, relax lang. Kasi yung kailangan nating bantayan is yung mga negative. Kapag natanggal natin yung negative, yung natural na kalmado mo, peaceful, relax ka lang na state o yung estado ng kamalayan mo, yun na yung importanteng panatiliin mo. Okay? Yun lang. Hindi naman siya yung parang sobrang saya mo. Hindi. Relax lang. Kalmado lang. Tapos, kung meron mga negatibong papasok, tanggalin natin, palitan natin ng positibo. Okay? So, yun yung pinaka-importante kung gusto natin na makuha sa spiritual na paraan, sa pinakamabilis at pinakamaginhawa, pinakamaligayang paraan, yung mga gusto natin sa buhay. Kasi makukuha natin yung enerhiya, ma-attract natin yung mga yan. At yung landas papunta sa kanila ay magiging malinaw para sa atin. Yun lang pala yung kailangan kong gawin. Okay? Tapos yung mga action, meron pa rin tayong gagawin na mga actions, pero hindi na siya magiging parang pabigat, tas parang ang hirap. Kasi nga, ginawa muna natin yung paghanda sa sarili nating enerhiya na masaya na tayo, kahit na hindi pa natin nakukuha yung mga bagay na yun. So yung tinatawag natin ang unconditional happiness, yun yung uunahin natin para maging maayos yung pakiramdam natin. Para yung mga tinatawag na conditional happiness, ibig sabihin ng conditional is naging masaya ka dahil nakuha mo yung mga bagay na yun. Pero yung ginagawa natin muna, bago makuha yung mga bagay na yun, is yung unconditional happiness, na dahil maayos yung pag-iisip mo tungkol sa buhay mo, kahit na mahirap ka pa or hindi ka sikat o hindi mo nakuha yung mga gusto mo pa, wala kang relasyon na gusto mo,
o lahat ng mga gusto mo wala pa sa'yo, pero masaya ka na dahil napapahalagahan mo kung ano yung meron ka at maayos yung pag-iisip mo, maayos yung pakiramdam mo sa buhay. Ito yung tinatawag nating contentment, tsaka yung trust, yung tiwala sa Diyos, tiwala sa proseso, tiwala sa buhay. Tapos meron kang surrender na kung ano yung proseso, darating sa'yo ang mga kailangan dahil nga ay naging mabuti kang tao. Importante yun ha. Kasi kapag nagtatapa ka rin sa ibang tao tapos gumagawa ka ng mali, ay babalik talaga sa yun. So gawin natin yung tama, iwasan natin yung mali. Tapos yung thoughts natin, gawin natin positive. At darating din yung mga positive na mga inspirasyon sa atin at yung enerhiya na makakapag-attract sa lahat ng mga gusto natin. So if you want more information sa mga ganitong sinishare ko, message kayo sa amin kung gusto nyo ng coaching tungkol sa mga ganitong bagay, maayos yung sarili nyong isip. Pwede kayong una magpakonsulta sa akin or magpa-member nga kayo sa Secure Healers School na tinuturo ko yung mga bagay na ganito. Tapos, pwede rin kayo mag-ritual or magpa-ritual sa amin kung gusto nyo mas mabilis nga matanggal yung mga negative na energy ninyo. Salamat kapatid. God bless. Stay positive tayo sa ating pag-isip at sa ating pakiramdam. Bye-bye! Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at masinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Secure Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Secure Healer School. Salamat po at God bless.